Okay, mapagpalang araw po. Nandito na naman tayo sa tahanan ni Sister Cheryl. Ayan, ay nakikita nyo po ha. Na, yan. Oh. Ayan. Mataba na. Yung mataba na. Naiya daw, mataba daw. Sabi ng pisang ko nun, pag ang tao yumayaman, tumataba. Hindi ko makailangan, Hindi ko lang kailangan yung mama. Tapos na yung, okay lang sa akin yung wala akong sakit. Sinabi lang naman ng pisang ko yun nung araw. Kasi nung nakita niya tumataba ako, ibig sabihin, yumayaman daw ako. Salita ng pisang ko po yun, ano? Okay, dito tayo sa Biblia ngayon. Mag-aaral tayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. At sa ating pag-aaral, siyempre, ayan si Sister Cheryl, ha? Kaway muna. Ayan. Andiyan naman po yung kapatid niya. Oh, brother, kaway. Brother! Ayan. Tatlo tayo ngayon. Hindi po napakaganda na yung salita ng Panginoon mula sa kasulatan ay ating nabubuhay. Bakit po natin dapat sabing masaya? Kaya ko po sinasabing masaya. Alam niyo po kung bakit. Ito, yung sinabi mismo ng Panginoong Yesus. Ewan ko sa inyo, kung ayaw niyo pong masiyahan, wala naman po akong pakialam doon. Pesta ko, dapat masiyahan tayo. Ang sabi ni Jesus sa 1:63. Basahin ko po anong sabi ni Jesus. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Espiritu daw po nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ito yung laman. Itong ating physical laman yan. Wala naman talagang magagawa yan dahil pag namatay ka, pupunta din sa lupa yung laman mong yan Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko ay Espiritu at buhay. Ito yung maganda. Yung salita ni Jesus, anong sabi niya? Spirit and life. Sa madalit salita, life giver. Hindi ba nasisiyahan kayo dyan? Yang kumain ka ng konting pagkain, masaya ka. Pero, once na yung pagkain mo yon, giniling na ng yung stomach, ng bituka mo, idudumi mo lang yun. Wala na. Pero yung salita ng Panginoon, ano sabi niya? Life and spirit. Spirit and life. Ibig sabihin, nagkakaroon ng ating buhay. Kapag malakas po yung spiritual natin, sumasabay po yung ating katawan laman. Kung meron ka sakit, yung sakit mo sa laman, yan, gumagaling po yan. Bakit? Kasi po lumalakas yung spiritual being mo. Okay? Bago tayo papalahot, na tayo muna ay mananalangin. Salamat, Panginoon Diyos. Buksan ang puso at isip ng bawat isa. Turuan mo po kami na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon Diyos. Sapagkat ang buhay namin ito ay galing sa iyo, marapat lamang na gamitin namin dito sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa gawa, unang Korinto. Basahin po natin. Sa 6:19. Last paragraph. Puro last paragraph ang kukunin ko. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. O kanino daw ang ating katawan? Hindi atin. Sa Diyos. Ibig sabihin, pagmamayari ng Diyos, itong katawan nakikita nyo sa amin at saka kay Brother Ginoy, itong katawan na ginagamit namin, yung katawan na ginagamit nyo po, kayong nanonood ng video ito, hindi ninyo paghaharian. Kaya, dapat, itong gagawin natin, Itong gagawin natin. Sa verse 20, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan
upang maparangalan ng Diyos. Yan. Dapat pala ang katawan nating ito na pagmamayari ng Diyos ay gamitin natin upang ang Diyos ay maparangalan sa pamamagitan natin. Bakit po? Kasi tayo gumagamit ng katawan na yan. O, limbawa, nagbibisyo ka. Ang Diyos ba napaparangalan mo? Hindi po. Kasi yung bisyo na yan ang sisira sa iyong katawan na pinagagamit ng Diyos sa iyo. Oh. Halimbawa, ito katatapos ko lang. Isang taong may pera, negosyante, ang akala niya daw, walang katapusan ng kaligayahan. Nakatatlong asawa siya. Nagkaroon siya ng anak, bawat asawa. Bawat isang asawa, nagkaisa siyang anak. Ang anak niya puro babae. Sa tatlong asawa. Bukod pa sa asawa niya, di apat ang asawa. Buti nga, yung tunay niyang asawa, maunawain. Ang sabi ko sa niya nung nakaraan, buti hindi nilagyan ng laso ng asawa mo, kinakain mo. Ba't sukat ba naman? Inaabuso niya. May asawa na siya, meron pa siyang inasawang 3 at nagbunga. Kaya yung isa kanina dumating, nagmano sa akin, pinagmano niya. Sabi ko, ito ba yung anak mo? Hindi, anak ko sa labas yan. Kita niyo po, walang karangalan ng Diyos dyan. Kapag ginagamit mo ang katawan mo sa kamunduhan, wala pong mapapala ang Diyos sa iyo dyan. Kaya sabi ni Pablo, gamitin mo ang katawan mo upang ang Diyos ay maparangalan. Tingnan natin yung salita ni Pablo. Dito pa rin sa unang Korinto 6:9-10. Anong sabi niya? Hindi ba ninyo alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiyapid. O anong ginagamit mo pag nakikiyapid ka? Di yung katawan mo. O, babae, lalaki. Nakikipagkaugnayan ka sa kapwa mo, same sex o whatever. Kaya sabi ni Pablo, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, hindi mo mapaparangalan ng Diyos. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga sumasamba, kung kani-kanino. Kung tawagin yan, mga Diyos-Diyosan. Hindi sila sumasamba lang sa Diyos, marami pa sila sinasamba. Kaya tawag dyan, Diyos-Diyosan. Nangangalon niya. Ganon din po yung nangangalon niya, yung pagkikiyapid. Magkaiba lang ng termino, pero the same meaning. Nangangalon, nakikiyapid. Inulit na naman yung nakikiyapid. Same. Kanya lang dito, meron siyang description. Nakikiyapid sa kapwa lalaki, kapwa babae, yung tomboy bakla. In fairness, hindi ko kayo binabatikos. Nasa Biblia po yan. Lalaki ka, gusto mo, babae ka. Gusto mo, kapwa lalaki mo. Babae ka, gusto mo, kapwa babae mo. Ito po yung sinasabi, nakikiyapit sa kapwa same-sex marriage. Ang tawag naman nila yan. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o mandaraya. Ang ganyang mga tao, hindi ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yon. Kapag dyan mo ginagamit ang pangangatawan mo, meron ba karangalan ng Diyos dyan? Wala. Lahat yung ginagamit mo sa kamunduhan. Halimbawa, pinanganak kang lalaki ka, pinanganak kang gwapo, lalo na kung may pera ka pa. Kung babae ka naman, maganda ka, lalo na kung may pera ka rin. Di po ba? Dapat sana, kahit anong itsura natin, gamitin natin ang ating katawan sa Diyos
Kasi ang Diyos ang nagbigay niyan eh. Kaya dapat sa Kanya lang natin gamitin. Parang ganito sa madali sa kwento. Kapag merong isang property, meron kang property, anong gagawin mo sa property mo? Pagagandahin mo o sisirahin mo? Natural, papagandahin mo. Ikaw ang property ng Diyos. Anong gagawin mo? Pagagandahin mo ba? O wawasakin mo ang property ng Diyos? Siyempre, pagagandahin mo. Yun po, para madali niyong maunawaan. Property tayo ng Diyos. Bakit? Okay, basahin ko. Binili niya kayo sa malaking alaga. Kita niyo po, ano sabi ni Pablo? Unang Korinto 6:20. Binili kayo sa malaking alaga. Kaya property tayo ng Diyos. So, ang property ng Diyos ay gamitin natin na ang Diyos ay napaparangalan. Nagbibisyo ka, walang karangalan ng Diyos yan. Ang napaparangalan yan ang demonyo. Bisyo, alam niyo po yung bisyo? Alak, sigarilyo, sugal, ano pa? Palalalaki, pambababae. Yung bang nagbibigay kaligayahan sa iyong katawan. Kung ano yung nagbibigay kaligayahan sa iyong laman. Yun ang mga bisyo. Dahil po sa mga bisyo, may nag-ahaway na mag-asawa. Ano sabi nila? Naalala ko yun nung araw, sa sugal. Di nagsusugal. Ang sabi, ay, ayan ang commander mo. Pare, tatawagin ka na niyan. Di ba? Meron namang isang pagkakataon, nakikipag-inuman si lalaki. Tapos, ay, ayan na nga, ayan ang misis mo. Lagot ka niyan. Tatawagin ka na niyan. Ano sabi ng mga lalaki? Sumusobra ka na, sabi niya sa asawa niya. Sa harap ng aking kumpare, pinapahiya mo ko. Anong sabi ng asawa niya? Darling, isang araw at isang gabi ka na nakaupo dyan sa madyungan. Ayaw mo pa bang umuwi? Ayaw mo pa bang kumain? Yung mga asawa babae, mga kalukuhan. Dadalhin yung pagkain. Kain ka na! Dahil hindi ka na makatayo dyan eh. Yan, kumain ka. Diyan ka kumain. Yan ang ibig ko sabihin. Dahil sa mga bisyo, naghahaway kayong mag-asawa. Inuman. Sabi niya, pinapahiya mo naman ako sa mga kumpare ko. Hindi ka ba nagpapasalamat sa sinabi na tama na yan, darling, baka magkasakit ka? Totoo naman yan. Pag nagkasakit ka, sinong mahihirapan? Una, ikaw, kasi ikaw ang may katawan. Pangalawa, sinong mahihirapan? Ang pamilya mo. Siyempre, nagkasakit, kailangan naman ng pera. Diba? Kaya dapat, ang asawa mo, pag pinipigilan ka, magpapigil ka naman. Kabiyak mo ng puso yan eh. Yung iba ng mga asawa, sabi ng asawa lang, dati hindi ka naman uminom, kayo uminom ka na. Kesa magipag-inom ka sa labas, tayong dalawa na lang mag-inuman. Ako na lang itibol mo, sabi ng babae. May mga ganyang kaisipan ng babae. Kesa pumupunta ka pa sa nightclub, ako na lang ang sasayaw-sayaw, sasayawin na lang kita. Naalala ko yung isang nagbibigay payo. Yung babae yun, si Dr. Holmes. Sabi niya, hindi baling magmukha kang hostess sa harap ng asawa mo. At least asawa mo naman yan. Kaya sabi ng asawa, dito na lang tayo. Sasayawan kita. Kesa kung saan ka pa pumupunta, sabi niya. Ako na lang ang table mo.
Di ba napakaganda yan? Kanya lang yung mga lalaki, talagang merong silang sige, hindi ko na itutuloy. Kaya yung katawan po natin, at sabi ni Pablo, tinubos ka ng malaking alaga. So gamitin po natin sa karangalan ng Diyos. Paano mapaparangalan ng Diyos? Dito po sa Roma 7:12, ang sabi ni Apostol Pablo, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano daw po yung utos ng Diyos? Banal at mabuti. Naintindihan niyo po? Tingnan pa natin ang sabi ni Pablo sa Efeso chapter 2 verse 10. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito po nakalagay. Para napakaganda, ano po? Ito. Tayo kanyan nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang ihukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa ating noon pa man una. Nung palang kinrehit tayo nung una, sabi ni Pablo, itinalaga tayo ng Diyos sa mabuting gawa. Ano yung mabuting gawa? Pagsunod sa kanyang utos. Doon po tayo pala itinalaga ng Diyos. Pero anong nangyari? Dahil po sa pakikialam ng dyablo, sumausaw siya. Kaya yung tao po, nahulog sa bitag ni kasalanan, ni Satanas. Yung bisyo, kay Satanas yan. Pag nagbibisyo ka, ibig sabihin ng barkada mo ay si Satanas. Kasi po, yung gusto ni Satanas, yan naman po ang ayaw ng Diyos. At yung gusto ng Diyos, yan naman ang ayaw ni Satanas. Tignan natin sa isang eksena. Nang nag-uusap si Jesus at si Satanas, nung nagayuno si Jesus ng 40 days and 40 nights sa chapter 4 ng Mateo. Tignan po natin ang salita dito. Salitaan nilang dalawa. Conversation ni Satanas at ni Jesus. Anong sabi rito ni Satanas? Tatlong paksa. Pero basahin na natin. Sa verse 1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng dyablo. Dinala sa ilang para tuksuin ng dyablo. Sino ang dyablo? Siyempre si Satanas. Yan. Verse 2, dumating ang manunukso. Dumating si Satanas. Sa lupa po nangyari ito. Nasa si Satanas? Dumating. Di may pinanggalingan. Ang pinanggalingan ni Satanas? Sa langit. Kasi si Satanas po, taga-langit din siya. Okay? Dumating siya at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kasi po, nagayuno siya ng 40 days and 40 nights. Natural, bilang nasa laman, nagugutom siya. Pero ano sagot ni Jesus? Satanas, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula o namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi lang sa tinapay, sabi niya, kailan may salita ng Diyos. Ang problema, walang salita ng Diyos si Satanas. Tingnan natin 8 ng 1. Sabi ni Jesus kay Satanas, chapter 8 verse
44. Ang dyablo, ang inyong ama, at kung anong gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Si mamamatay tao, nasa simula pa lamang, at kalaban ng katotohanan, yung katotohanan, salita ng Diyos. At kahit kailan, kung siya'y magsalita, likas ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Ano po sabi ni Jesus kay Satanas? At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Kasi wala pong salita ng Diyos si Satanas. Wala siya kinikilalang Diyos. Ang tingin ni Satanas, ang Diyos siya. Kaya nga ang tawag sa kanya, Satanas. Ibig sabihin, masama. Satanas means masama. Kaya yung katawan natin, hindi dapat nabubuhay lang sa pagkain, sabi ni Jesus, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Pag nabuhay po tayo, ang Diyos po ay napaparangalan natin. Amen? Salamat, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo na dapat pala kami na iyong tinubos sa malaking alaga, gamitin namin ang aming katawan sa ikararangal mo sa pamamagitan ng ng pagtupad sa iyong mga hutos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, like, share na share. At kayong mga na-sharean, mag-share kayo. At mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nandito po tayo sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kasama ko po si Sister Cheryl at saka po si Brother Noy, Nasa likod, nagluluto yan. Nagluluto, naamoy ko na eh. Hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye. Sister, ikaw. Yan, pagkita mo kumakaway. Yan.